Magandang gabi po sa kanilang lahat. Naatasan po akong ipakilala ang ating panauhing pandangal sa okasyon ng ikawalong araw ng pagtatapos ng ating pinamahal na paaralan, Poten ng Liceo M. Quesada Memorial National High School. Ang ating pong panauhing pandangal sa gabi nito ay ating kababayan, inyong kapwa taga-Poten. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Computer Science sa University of the Philippines, Los Baños, nitong taong 2012. Siya rin po ay DOST Scholar or Department of Science and Technology Scholar. Iilan lang po ang nakakapasa. At sa pagkakatanda ko, sa taong iyon, 2 lang po silang nakapasa na taga dito sa ating sa Poten. Sa ngayon po, siya ay nagtatrabaho sa UP Manila National Telehealth Center bilang isang software developer. Nasa linya po ng computer simula po nitong May 2012. Marami po siyang kaalaman ng mga technical skills. Napakadami pong languages sa computer nito. Ang alam ko lang po dito ay Java, Android. Yun lang po ang alam ko. Yung iba po ay, kung banggitin ko man, marahil hindi natin maiintindihan. Sa mundo ng computer, ito po alam ko rin, operating system, Windows, XP Vista, 7 Linux, alam po natin yan. Other applications, Photoshop, yan po itong mga alam niya. Marami po talagang alam ang ating panauhing pandangal, lalo na po sa larangan ng computer na kanya pong talagang pinag-aralan. Sa kanyang mga koneksyon, siya po ay affiliate sa UP Sibol. Palagi po siyang opisyal nito sa iba't ibang komite. Ang tanong ko sa kanya, ano po ang UP Sibol? Ang sabi po niya, isang socio-civic organization. So, napaka-aktibo po ng batang ito. At sa kanyang pagtatrabaho, siya po ay nakakaikot na sa buong Pilipinas. Ilan po sa kanyang mga trainings na siya ay facilitator ay tungkol sa course on e-health sa Cebu, sa Baguio, sa Romblon, sa General Santos, sa Davao, sa Puerto Princesa, at siyempre po dito sa atin sa Los Baños, sa Laguna. Abroad, he has attended trainings in Vung Tau City in Vietnam. Ito lang pong February 2014. And Chief's Technical Team Workshop in Baguio City, last year po ito. Ang kanya pong mga proyekto sa kanyang trabaho ay software developer. So ito po ay mga operating systems, mga software. Pag sinabi po nating software, ito po yung mga programa na ginagamit natin sa computer. Yung pong katulad ng laro, ng mga ganito. Ito po ang kanyang trabaho. At ilang po sa kanyang na-develop na software ay ito pong software system for inferring citation network from research articles and journals. Ito po ay para pong sila ay nagbibigay ng mga pagkilala sa mga natatanging research work sa isang website o sa isang software system na kumokopya po ng mga research work na ito. So, pwede po itong gamitin ng iba pang researchers sa buong Pilipinas on the same aspect. Real-time regular routine reporting for health. Real-time, ibig pong sabihin ay agad-agad na inire-report ito. Binibigyan po nito ng pagkakataon na gamitin natin ang ating cellphone, na halos lahat naman po tayo meron, para i-report po agad ang data tungkol sa health programs and policies. Isang text lang, meron na tayong database from all over the Philippines. Another is Hep B surveillance system. So ito naman po ay ganun din. Gagamitan din po ng mobile phone para po malaman natin kung ano ang mga collection ng hepatitis B related survey information. So mabilis po nating maaagapan kung meron pong outbreak or what. And the latest, of which he was placed on leading newspaper, if I'm not mistaken, that was Manila Bulletin. Inquirer. Napalagay din po ito sa Facebook kasi siya po mismo ang nandun sa
picture na may caption on the what you call ARCHITS 2M reports. This is again a mobile component of the ARCHITS 2 project that includes storage and sending of health reports using mobile electronic medical records. It's all about our health. So, kung hindi nyo po nagagamit tong sistema na to, baka po yung mga BHW natin, alam nila to. Dahil yun po ang nakakonekta sa kanyang trabaho. Again, our speaker is so close to my heart. Kasi ako lang naman po ang science teacher niya mula first year hanggang fourth year. Ako rin po ang advisor niya mula first year hanggang fourth year. I would say the boy has become a man. In the person of our very own valedictorian, class of 2007, the first batch of Poten and Eliseo, given the Gloria Macapagal Arroyo Academic Excellence Awardee back then, is no other than the only son of Mr. Rene Balandra and Ms. Raquel Behipol Balandra, no other than my beloved student, your very own Rene James P. Balandra Jr. May I present to our guests and fellow teachers and leaders. And maraming salamat po kay Ma'am Avino. Ayan. Siya po yung tagapayo ko mula first year hanggang fourth year. At yung siya rin po yung parang pangalawang ina ko sa Poten nung nandito pa ako. Pwede na po tayong umupo. Ayan. Pauna po ang aking pagbati sa ating pong mga bisita rin ngayong gabi. Sa ating pong taga-Masid Pamporo kay Dr. Flora Rondilia. Sa ating pong principal kay Dr. Marieta Rabutazo. Sa pinuno po ng lupon ng edukasyon ng Sangguniang Barangay ng Barangay 9, sa akin pong lola, kagalang-galang Fanny Apuang, sa ating pong mga guro, sa akin pong mga guro, ayan, nandito pa rin po sila. Patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Sa ating pong mga magulang at higit sa lahat, sa inyo pong mga magsisipagtapos, isang pinagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Noong una po, napadalawang tingin po ako dun sa mga estudyante. Sabi ko, baka nasa maling graduation po ako. Kasi naaalala ko po nung graduate ko, may naka-brown pa yung mga estudyante. Iba pa po yung uniform noon. Bato-bato pa dito. So sabi ko, hindi kaya naman mali ako ng pinuntahang graduation. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nakita ko po yung mga pamilyar na mukha. Yung mga guro ko po nung high school, nandito pa rin. So sabi ko, hindi ako namamali. Ayan. So sa totoo lang po, matagal na po akong hindi nagsusulat ng kahit ano na tungkol sa speeches or sa graduation or sa kahit anong pangyayari. Ang sinusulat ko na lang po nitong mga nakarang araw, puro computer, codes, ayan, Android, mga vlogs ko po sa non-existent kong love life sa ngayon, mga rants ko sa PBA pag natatalo ang Ginebra. Iyan na po yung sinusulat ko ngayon. So medyo naging isang challenge po sa akin na makagawa ng isang inspiring na mensahe para sa inyong lahat. So, ayun po. So, isa po itong karangalan para sa akin. Ang Poten po ay malapit sa aking puso. So, isang malaking karangalan po para sa akin na magsalita sa harap niyo sa gabing ito. Ang graduation po ay isa sa mga pangyayari na lagi punong-puno ng iba't ibang emosyon. Saya dahil sa nalalapit na namang bakasyon, at pagkatapos ng napakaraming dapat ipasang requirements. Siyempre, diba? Excitement dahil sa mga bagong karanasang parating. Lungkot dahil sa pansamantalang pagkawalay sa mga tao na nakasanayan mo ng makasama sa loob ng 4 na taon. Ito rin ang simula ng bagong yugto sa pagtahak nyo patungo sa inyong mga pangarap. Para sa inyong sarili, para sa inyong mga pamilya, at para sa ating bayan. Ngunit kailangan tanongin nyo ang inyong mga sarili, tunay bang handa na ako para sa malaking hakbang sa aking buhay na gagawin ko ngayong gabi? Sa loob ng 4 na taon, dumaan kayo sa ilang daang paulit-ulit na quizzes, projects at exams. Nag-aral at nagsumikap para makakuha ng mga markang magbibigay daan
sa inyong diploma. Alam niyo po kung bakit napakaraming quizzes, projects at exams? Marahil ang unang magiging sagot sa tanong na yan ay dahil sa ang quizzes, projects at exams, ang batayan kung may natutunan ka o wala sa paaralan. Tama po yun. Ang mga markang makukuha mo sa mga bagay na ito, ang iyong magiging patunay na ikaw ay may natutunan. Kaya lang, may isa po siguro tayong bagay na nakakaligtaan. Kaya paulit-ulit ang mga requirements na ito ay dahil sa tinuturuan din tayo na kailangan nating pagsikapan ang mga bagay na gusto nating makamit sa buhay. Lahat po tayo ay pamilyar kung paano mag-ensayo ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao bago ang kanyang mga laban. Ang mga atleta pong katulad ni Pacquiao ay nangangailangan ng paulit-ulit na ensayo para maging handa sa pagsabak niya sa ring. Ganyan din po ang ginagawa sa atin ng mga requirements na ibinibigay sa atin sa paaralan. Itinatatak sa ating mga isipan na sa bawat hangarin at bawat hakbang na gusto mong gawin, kinakailangan mo maglaan ng kaukulang sipag, husay at determinasyon. Sa bawat pagsusulit na kinaharap natin sa paaralan, di lang nito sinusukat ang ating naalala, hindi lang memory game ang pag-aaral. Patuloy nitong pinapaalala sa atin na sa bawat pangarap, may kaukulan ding responsibilidad na dapat